basahin natin yung Ecclesiastes 9:10. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong binaparunan. Yun ang sabi ng Diyos. Ang masusumpungan ng kamay mo, gawin mo na agad kasi pagka nasa libingan ka na, wala ka nang magagawa. Kaya wala namang piyesta ng patay sa Biblia. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. So ayan po, mapagpalang oras mga ka-curious, mga kapuntos. At atin na naman sasagutin ang mga ipinapakalat na videos ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya patungkol po sa isinasagawa nating Feast of All Saints. Panoorin po natin ang video na ito. Bakit daw hindi tayo pumupunta sa simenteryo? Kasi pag pupunta ka dun sa pista ng mga patay sa simenteryo, makikipag-gitgitan ka, madudukutan ka pa. Nagtataka ako sa inyo, pati patay nagpe-fiesta, hindi naman pwedeng mag-fiesta na yung patay eh. O di ba? Tawag nyo fiesta ng mga patay. Paano magpe-fiesta yung patay? Wala nang kamalay-malay yun. O, basahin natin yung Ecclesiastes 9:10. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong binaparunan. Yun ang sabi ng Diyos. Ang masusumpungan ng kamay mo, gawin mo na agad kasi pagka nasa libingan ka na, wala ka nang magagawa. Kaya wala namang piyesta ng patay sa Biblia. Kayo lang naman ang naglagay pati patay pinagpipiesta. Ang dahil yung piyesta, mga kapatid. Ngayon, pwede ka naman pumunta ng kahit anong araw, di ba? Halimbawa, naalala mo yung misis mo, gusto mong pagdala ng bulaklak. Hindi pumunta ka kahit ba Enero eh. Kaso, sa Nobyembre kayo lang lagi eh. Wala naman sa Biblia yun, kapatid, piyesta ng patay. Ang mga apostol hindi nagpipiesta ng patay. Wala akong kapatid. Kinalulungkot ko, huwag kang magagalit. Basahin mo ang buong Biblia Katoliko, wala silang piyesta ng patay. Now, dahil sa ipinapakalat na naman ito ng mga tagahanga ni Brother Eddie Soriano, saribain din natin ang kanyang kawalang-muwang pagdating po sa tradisyon ng mga tunay na Kristiyano. Bakit nga ba pumupunta sa sementeryo mga Katoliko tuwing Undas or during Halo Mass season? Siyempre, may sementeryo kami para sa aming mga yumao na binibisita ng mga Katoliko para makapag-alay ng panalangin para sa kanila. At ang sementeryo po is biblical. Kahit na po sa mga tao ng Diyos noon na nakatala sa lumang tipan, ay mayroon ng isang lugar para libingan ng mga yumao. At hindi lamang ito isang lugar para sa paglalagyan nila. Ngunit sila din mismo ay bumibisita sa kanilang mga yumao. Now, bakit binibisita ng mga Katoliko? Dahil naging kaugalian na ito ng mga unang Kristiyano, kagaya ng ginawa ni Mary Magdalene noong binisita niya ang pinaglibingan ni Jesus. Na ibig sabihin, very Catholic talaga ang ginagawa dahil ito ay sinasagawa din ng mga mananampalatayang Katoliko taon-taon. Again, we must understand this idea in a Catholic point of view since it is a Catholic practice. Ano-ano ba ang ating ginagawa dito para magkaroon din ng idea mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya? During Halo Mass season or Season of All Saints, na mas kilala natin sa tawag na Halloween, All Saints Day, and All Souls Day, tayong mga Katoliko po ay bumibisita sa mga sementeryo upang manalangin at upang alalahanin ang mga mahal natin sa buhay na yumao. Sa season din na ito ay binibigyan natin ng karangalan ang mga santo, regardless kung kilala man o hindi. Ito pong ating pagkakataon na manalangin din para sa kanilang tulong. Bakit kailangan ng tulong? Dahil malaki ang kanilang magagawa para sa atin na nabubuhay sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin din para sa atin. Sabi nga po sa Biblia, the prayer of a righteous person has a great power as it is working. May kapangyarihan po ang panalangin ng mga matutuwid na tao. Since ang mga taong ito, they are already saints, meaning they are holy. Napatunayan na nila ang kanilang katapatan at pagiging matuwid na tao sa Diyos.
Kaya tayo, humihingi ng panalangin din sa kanila, asking intercession of the saints and praying for the dead. Kaya tayo din po ay humihingi ng panalangin din sa kanila. Asking intercession of the saints and praying for the dead ay malinaw na itinuturo ng simbahan at hindi ito imbento lang. Unang rason po dito, honoring the saints na sinasabi sa Catechism of the Catholic Church 956. Ayon po dito, the intercession of the saints being more closely united to Christ, those who dwell in heaven, fix the whole church more firmly in holiness. Naniniwala po ang simbahan na hindi sila tumitigil na mamagitan sa Ama para sa atin habang ibinibigay nila ang mga merito na kanilang nakuha sa lupa sa pamamagitan ng isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao na si Kristo Jesus. Binibigyan din ng talatang ito ang pamamagitan ng mga banal at ang kanilang tungkulin sa pagsuporta sa simbahan dito sa lupa. Ito po ay malinaw naman na sinasabi din ni San Pablo. Sinasabi niya, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Kaya malinaw talaga na mayroong sinasabi ang Biblia patungkol sa intercession. Kabilang na dito ang intercession of all the saints. Pangalawang rason po dito, praying also for the dead. Ang pananaw ng simbahan dito ay ito po. Catechism of the Catholic Church 1032, mula sa simula, pinaparangalan ng simbahan ang alaala ng mga patay at nag-aalay ng mga panalangin na laan para sa kanila. Above all the Eucharistic sacrifice para sa kadalisayan na maaari nilang matamo ang magandang biyaya ng Diyos. Kinikilala ng talatang ito ang kaugalian ng simbahan sa pagdarasal para sa namatay, lalo na sa pamamagitan ng pag-aalay ng Eucharistikong sakripisyo. Kaya ang mga Katoliko po ay nagpapadala ng mga prayer intentions para sa kaligtasan ng mga mahal nila sa buhay. At ito rin naman ay biblical. Ayon po sa sulat ni Macabayo, kaya't isang banal at kapakipakinabang na pag-iisip na ipanalangin ang mga patay upang sila'y makawala sa mga kasalanan. Kaya ginagawa lang nating mga Katoliko ang mga kapakipakinabang na gawain para sa ating mga yumao. And take note, praying always ay kaugalinganan ng mga tunay na Kristiyano. Sunod na argumento niya, Tataka ako sa inyo, pati patay nagpe-fiesta, hindi naman pwede mag-fiesta na yung patay eh. O di ba? Tawag niyo fiesta ng mga patay. Paano magpe-fiesta yung patay? Wala nang kamalay-malay yun. well, that's the result of being unaware of the teachings of the Catholic Church. Kaya hindi talaga nararapat sa isang Katoliko na makinig sa hindi naman Katoliko. Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay patungkol sa doktrina ng simbahan. Now, unawain natin ang salitang fiesta ng mga santo sa kahulugan ng simbahan. The term Feast of Saints ay hindi nagpapahiwatig na ang mga santo mismo ang nagdiriwang ng kapistahan. Dahil hindi naman sila nangangailangan ito because they have all the joys in heaven. Bagkus, ito ay tumutukoy po sa pagdiriwang at paggunita para sa mga santo ng simbahan dito sa lupa. Ang mga araw ng kapistahan na inaalay sa mga banal ay mga okasyon para sa mga mananampalataya na parangalan at alalahanin ang kanilang buhay, mga virtues at ang kanilang halimbawa ng kabanalan. And I think walang masama po doon. And the very act of remembering the saints and their works is biblical. Bakit po? Anong sabi ni San Pablo? Set your minds on the things above, not on earthly things. Hinihikayat pala tayo ni San Pablo na punuin ang ating isipan ng mga makalangit na bagay. Kaya tayo rin, ng mga Katoliko, ay pinaparangalan natin ang mga santo at ginagaya din ang kanilang mga gawa upang tayo rin ay maging santo sa huli. At yan din naman po ang tawag ng Diyos para sa atin. Be holy, maging banal. Ang fiesta po sa pagkaunawa ni Brother Eli Soriano ay iba sa fiesta na ginagawa ng simbahan para sa mga santo. The Catholic understanding of the communion of saints ay ganito po. Ito po ay nagtuturo sa atin that there is a spiritual bond between the church on the earth, the saints in heaven, and the souls in purgatory. May pagkakaisa sa simbahan dito sa lupa, sa langit, at sa mga kaluluwa sa purgatorio. Marahil, magsasalungat lamang ito sa unawa ng mga sulpot na sekta na ang mga santo ay mga patay na at wala ng kamalayan dito sa lupa. Ngunit dapat nating maintindihan na ang mga santo, although physically deceased, but are believed to be alive in Christ and united with Him in heaven. Ano pong patunay natin dito? Si Kristo na rin po ang nagsabi nito. Ang nakikinig at naniniwala sa salita ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan.
Pag sinabing eternal life, ito po ay mga tunay na buhay at hindi po mga patay. The saints continue to participate in the life of the church at mamagitan para sa mga tapat dito sa lupa. Ang mga santo po ay malinaw na ipinapakita sa aklat ng pahayag. Inilarawan po sa Revelation 7 verse 9 to 10 ang isang pangitain ng makalangit na karamihan na kinabibilangan ng mga tao mula sa lahat ng mga bansa at wika. Binibigyan din ito ang pagkakaisa at pagkakaiba-iba ng mga banal sa langit, sama-samang nagpupuri sa Diyos. Now, kung ito ay hindi mga santo para sa mga kakasulpot lamang na sekta, ano kaya ito ang mga nagkukumpulang tao sa langit? Tandaan pa natin, ang mga santo ay tunay na mga buhay because they have already triumphed over death. At ito din ay tinutukoy ni San Pablo sa kanyang mga sulat sa Hebreo. Anong kanyang sabi? A cloud of witnesses surrounding us. At maraming mga Bible scholar po ang nagsasabi na ito ay mga saints in heaven who support the faithful on earth. Kaya tuwing fiesta ng mga santo, ay ipinagdiriwang sila ng simbahan para ano? Para sa maraming dahilan. Una na po dito, the saints, through their lives of holiness and virtue, ay nagsisilbing inspirasyong huwaran para sa mga mananampalataya. Ang kanilang mga kwento at halimbawa ay naghihikayat sa atin na magsikap para sa higit na kabanalan sa ating sariling buhay and to imitate their virtues. The Feast of All Saints provides an opportunity to reflect on their lives, learn from their experiences, and seek their intercession in our own spiritual journey. Pangalawa po dito, the celebration of All Saints reminds us of the reality of the communion of saints, which is the spiritual bond between the church on earth, the saints in heaven, and the souls in purgatory. Pinatitibay po nito ang paniniwala na ang mga banal ay hindi malayo at hiwalay po sa atin. Pagkos ay aktibong kasangkot sa buhay ng simbahan. The feast encourages us to foster a sense of unity and connection with the saints, seeking their intercession and recognizing their ongoing presence and support in our lives. Tatlong rason po dito, ang fiesta ng mga banal ay nag-aalok ng hope and encouragement sa mga mananampalataya. Ito ay nagpapaalala po sa atin na ang kabanalan ay makakamit at na tayo ay tinatawag upang makibahagi sa walang hanggang kagalakan ng langit. The saints, na dating mga ordinaryong individual tulad natin, have attained the beatific vision at ngayon ay tamasahin ang kapuspusan ng presensya ng Diyos. Their lives testify to the transformative power of God's grace and serve as a reminder that we too can strive for holiness and eternal life. And last, na rason po dito, the Feast of All Saints celebrates the unity and universality of the Church. It reminds us that the call to holiness transcends time, culture, and geography. The saints come from various backgrounds, nations, and eras, yet they are united in their love for God and their witness to the gospel. Ang pagdiriwang ng All Saints Day ay tumutulong po sa atin na makilala ang ating lugar sa loob ng mas malaking konteksto ng Universal Church at pahalagahan ang pagkakaiba ng mga santo na nag-aambag sa mayamang kasaysayan ito. Kaya para sa aming mga Katoliko, makabuluhan at kalugod-lugod ito sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo na naglalayong gawing banal ang lahat ng tao. Sunod po na argumento niya. Sige po, basahin natin ulit ang talata. Ano man ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay, nakasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Now, ayon po sa talata, saan sinasabi dito na bawal ang fiesta ng mga santo? Diba? Yan ang mahirap sa mga mahilig po sa word for word dahil pilit nilang ipinapamali ang isang katuruan na nakabatay lang naman sa kanilang pag-unawa. Ecclesiastes chapter 9 verse 10 emphasizes the importance of living fully and diligently in this life, as there is no work or activity in the realm of the dead. Hindi po diyan sinasabi na bawal at walang kabuluhan na alalahanin ng mga santo sa araw ng November 1. Ginagamit lamang ito ng mga kakasulpot na sekta kontra sa katuruan ng simbahan, ngunit it is important to understand that the context and overall message of Ecclesiastes. Ecclesiastes po is a book of wisdom, literature that explores the meaning and purpose of life from a human perspective. Madalas na nagpapahayag ng mga obserbasyon at pagmumuni-muni ng may akda sa panandaliang katangian ng mga gawain sa lupa. Isinulat pong librong ito, Old Testament pa lang, at wala pang Kristiyano na umiiral noon na nagsasagawa ng fiesta para sa mga santo. So therefore, the celebration of the Feast of All Saints in the Catholic Church does not contradict Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Na siya rin naman ginagamit ni Elo Soriano upang ipamali ang ginagawa nating tradisyon na ito.
The feast is not primarily about the saints' works or activities in the afterlife, but rather about honoring their lives, virtues, and intercession. Ito ay isang pagkilala sa kanilang kabanalan at kanilang patuloy na presensya at suporta sa buhay ng simbahan. Sunod po sa kanyang argumento, Kayo lang naman ang naglagay pati patay pinagpipista. Ang dahil yung pista, mga kapatid. Eh ngayon, pwede ka naman pumunta ng kahit anong araw, di ba? Halimbawa, naalala mo yung misis mo, gusto mong pagdala ng bulaklak. Hindi pumunta ka kahit ba Enero eh. Eh kaso, sa Nobyembre kayo lang lagi eh. Wala naman sa Biblia yun, kapatid, piyesta ng patay. Ang mga apostol hindi nagpipiesta ng patay. Wala ron. wala pa po si Eli Soriano ay may Feast of All Saints na. Hindi po ako maniniwala sa isang taong papalit-palit ng sekta noon at nagtayo lamang ng kanyang sariling sekta at idineklara ng miyembro sila ng Iglesia ng Diyos. Sa ganoong paraan pa lamang po, ay malalaman mo ng sariling pag-unawa niya lang ang kanyang sinusunod. Kanino ako mas maniniwala? Sa mga taong tunay na may koneksyon sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo at tunay na kaanib ng iglesyang itinayo nito noong 1st century pa lang. Sino-sino ito? Sila po ay mga early Christians na may pangalan sa kasaysayan. Feast of All Saints ay hindi po imbento. Ito ay matagal nang isinisagawa ng mga unang Kristiyano. 609 AD pa lang ay pinagdiriwang na ito. Ngunit bago pa ito, ay naging kaugalian na ito ng mga una pang Kristiyano. In the early church, there was a practice of commemorating the martyrs and saints individually in the anniversaries of their deaths. Kung mas kilala po sa tawag na birth into heaven o Dies Natalis sa Latin. Ang pinakaunang katibayan ng kasaysayang ito ay matatagpuan po sa sinulat ni Tertullian and Cyprian of Carthage. Ano po ang mga ginawa nila? Ang mga sinuunang Kristiyanong ito ay nagtitipon sa libingan ng mga martir upang parangalan at alalahanin po sila. Kahalintulad din sa ginagawa nating mga Katoliko na inaalala ang mga santo sa kanilang kapiyastahan. Now, nung isa na sa gawa ito ng mga unang Kristiyano pa, ginagawa nila ito pa isa-isa sa mga martir ng simbahan. Ngunit nang maglaon, habang dumarami ang mga martir at mga santo, it became impractical to celebrate each one individually kasi masyadong matagal at masyadong marami na sila. So, as a result, a common commemoration of all the saints began to emerge. This can be seen in the writing of Saint Ephrem the Syrian and Saint John Chrysostom na parehong nagbanggit ng pangkalahatang pagdiriwang ng lahat ng mga santo hanggang sa pagkakatatag ng isang tiyak na araw ng kapiyastahan para sa lahat ng mga banal ay inuugnay sa kay Pope Boniface IV in the 7th century. Ano ang kanyang ginawa? He consecrated the Pantheon in Rome as a Christian church, dedicating it to the Virgin Mary and all the martyrs. Ang kapistahan na ito ay unang ipinagdiriwang every May 13th. Ngunit kalaunan ay inilipat sa November 1st by Pope Gregory III in 8th century. Kung isinasagawa na ito ng mga unang Kristiyano noon na maayos at walang sulpot na sekta na nag-iingay at sinisiraan ang tradisyon na ito, sino po tayo para hindi ito ipagdiwang sa ating panahon? Mas maniniwala po ako sa mga early Christians na tunay na may alam sa tunay na katuruan ng ating Panginoong Jesucristo kaysa sa kay Eli Soriano na nagbasa lang naman ng Biblia at inunawa ito sa kanyang sariling pag-unawa. Ba? May pahabol pa siya. Kinalulungkot ko, huwag kang magagalit. Basahin mo ang buong Biblia ng Katoliko, wala silang piyesta ng patay. Naku po, basahin mo ang buong Biblia, wala kang mababasa dyan na dapat paniwalaan si Elio Soriano. At wala ka rin namang mababasa dyan na bawal ipagdiwang ang fiesta ng mga santo. Kaya mag-ingat po sa mga taong parating gumagamit ng word for word dahil siguradong walang katotohanan sa kanilang pag-unawa. So ayan po mga ka-curious, mga kapuntos, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana'y nakatulong po ang video na ito, ang ating mga ginagawang pagsagot sa mga argumento ng mga kaibayo nating pananampalataya. Kaya kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. At ibahagi niyo po ito sa mga kakilala po ninyo upang mas malawak pa ang maabot at marami pang matulungan sa mga ginagawa nating evangelization. And please don't forget to follow and subscribe Mr. Curious Catholic in Facebook and in YouTube. Kabilang na rin po ang mga social media accounts ng mga kapatid natin, Punto por Punto, Pananampalataya at Katwiran, John Do Alabado Page, Katotohanan ay ating pag-usapan, Mr. 721 Catholic, Kaabag sa Simbahan, Tata Rosal, Pagsisiwalat ng Katotohanan, at God's Healing Mission by Brother Angel. Kaya muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Card back, saw Simbahan.